ako sa amin na sunog at maitim ang balat pero ayos lang dahil nag-enjoy talaga ako. Masaya din ako na nakilala ko ang buong pamilya ni Jake at wala akong masabi sa kanila dahil napaka-special na naging trato nila sa akin. Dumating ang panahong kinatatakutan ko at yun ay ang pag-alis ng grupo ni Jake dito sa baryo para lumipat sa ibang lugar. Alam ko naman na hindi sila magtatagal dito sa amin. It's exactly the 4th month rin namin na magpaalam si Jake na aalis na raw sila at sa ibang lugar na madidestino. Napaiyak ako pero wala akong nagawa. Nakakalungkot dahil alam kong iyon na ang huling gabi na dadalaw si Jake sa akin at hindi ko na ulit alam kung kailan masusundan. Umalis ang grupo ni Jake dito sa baryo namin at halos hindi ako nakatulog sa pag-iisip pero pilit kong pinalalakas ang loob ko at inaalala ang naging usapan namin. Huwag ka nang malungkot, please. Lagi naman tayo mag-uusap at magta-text. Wala magbabago. Lilipat lang kami ng lugar pero tayo din naman, okay? Malambing na sabi ni Jake, sabay kabig sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Hindi ko pa rin maiwasan na huwag malungkot sa harap niya. Emosyonal talaga ako. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya akong umiiyak dahil aalis siya at bugso ng emosyon ko. Hindi ko lang mapigilan, Jake. Nakakalungkot lang talaga kasi nasari na ako nandyan lang kayo sa taas sa kampo. Malungkot na sabi ko sabay sigaw. Inalo ako ni Jake at hinagod sa likod. Hayaan mo, makapag-ipon lang tayo, magpapakasal na tayo next year. Pangako niya sa akin. Sigurado ka na ba? Masayang tanong ko sa kanya. Kung ako ang tatanungin, sigurado na akong gusto ko magpakasal sa kanya pero ayoko na mabigla siyang magdesisyon dahil sa nakita niyang emosyonal ako. Oo naman, nasa tamang edad na tayo para lumagay na sa tahimik. At gusto ko, next year, bago ka mag-birthday, gamit mo ng apelido ko. Malambing na sabi ni Jake dahilan para maging masaya ang puso ko. Konting tiis muna na magkahiwalay tayo, ha? Promise, dadalasan ko ang video call natin kapag wala kaming lakad ng tropa para hindi mo ako mamiss. Dagdag pa ni Jake. Natapos ang oras na magkasama kami na tungkol sa plano namin pagpapakasal ang pinag-usapan namin. Magalang na nagpaalam sa Jake sa mga magulang ko at sinabing sa susunod na taon mamamanhi ka na siya dito sa amin, bagay na ikinatuwa ni Mama. Masaya at malungkot akong umalis siya pero ano nga ba magagawa ko kung bayan muna bago asawa ang buhay ng lalaking mahal ko. Tuluyan ang umalis ang buong grupo ni Jake dito sa aming lugar. Iniwasan kong mapunta sa dating kampo nila dahil sobrang lungkot ang nararamdaman ko tuwing nakikita ko ang lugar kung saan sila pansamantalang tumira noong nandito pa sila sa baryo. Minabuti kong pumunta sa kapatid ko sa Maynila para kahit paano ay malibang ako pero ang balak na bakasyon lang ay nauwi sa pangmatagalan dahil natanggap ako sa call center na dating pinapasukan ng aking kapatid. Nagtuturo na ngayon sa isang public school malapit sa bahay na tinitirhan niya sa Ate Mia. Pangarap ng kapatid ko na maging guro at makapasa sa board exam kaya nag-apply siya ng trabaho at natanggap naman agad. Sabi ng mga kaibigan namin dapat daw ay hindi ate ang tawag ko sa kanya dahil kambal naman kami. Pero sumusunod kami sa sinabi ni na mama at lola noon na siya ang panganay at ako ang pangalawa. Kahit ilang minuto lang ang pagitan na lumabas kaming dalawa. Maayos naman ang pagtira ko kasama ang sosyal kong kapatid. Maganda ang naging trabaho ko at stable din ang naging sweldo ko. Nakapagtabi din ako ng pera dahil hindi ko kailangan na magpadala sa amin kasi maganda ang kita sa bigasan namin. Nakapagsimula na rin si Mama na magpagawa ng bahay at masaya ako na maganda ang naging resulta ng perang pinagpaguran ko sa abroad. Busy man, wala namang nagbago sa relasyon namin ni Jake. Palagi ako naglalaan ng oras para makapag-usap kami kahit break time ko sa trabaho. Ipinapaalam ko sa kanya ang mga lakad ko kapag aalis at oras ng uwi ko at ganoon din ang ginagawa niya. Pareho kami naglalaan ng oras para sa isa't isa kaya tiwala ako na magiging matagumpay ang aming relasyon. Malapit na ang Pasko nang sabihin ni Jake na dito sa akin siya magbabakasyon kaya pupunta siya sa Maynila imbes na umuwi sa kanila sa Mindoro. Masayang-masaya ako at excited sa pagdating niya kaya nag-file pa ako ng leave para makasama ko siya ng 4 na araw. Minsan lang ito mangyari dahil sa trabaho niya kaya susulitin kong pumunta siya dito sa Maynila para makapag-bonding kami at mamasyal na din. December 20, sinundo ko si Jake sa bus terminal. Ang plano ko na sa bahay na inuupahan ng kapatid ko siya tutuloy ay hindi nangyari. Ayaw ni Ate Mia na magpatuloy ng lalaki sa kanyang apartment. Alam ko naman na hindi niya gusto ang boyfriend ko dahil na rin sa sinabi sa kanya ng kambal. Kaya nagpa siya akong huwag na lang patuloyin si Jake dito sa bahay. Nag-check-in na lang si Jake sa hotel malapit sa bahay para kapag may lakad kami ay hindi na kailangan pa lumayo.
Sumasama lang siya dito sa bahay para kumain dahil pareho kami mas gusto ang pagkain na lutong bahay kaysa kumain sa labas at sa fast food. Sinulit namin ni Jake ang panahong magkasama kaming dalawa. Napakasaya sa pakiramdam na kasama ko ang mahal ko. Kung pwede lang na hindi na matapos ang lahat, hiningi ko na pero alam kong bilang na ang oras at aalis ulit ang fiancé ko para magserbisyo sa bayan. Katulad noong unang naghiwalay kami, malungkot na hinatid ko siya sa terminal. Parang gusto ko nang sumama sa kanya pero alam kong hindi pwede kaya pinigilan ko ang sarili ko at ngumiti kay Jake nang magpaalam siya. Isang mahigpit na yakap ang natanggap ko bago tuluyang sumakay sa bus si Jake. Kumaway pa siya sa akin na makaupo na siya sa kanyang upuan. Hindi nagtagal umandar ang bus na sinasakyan ni Jake palayo sa akin. Wala akong nagawa kundi ang sundan ito ng tingin. Kahit mabigat ang aking dibdib, habang tinatanaw ang papalayong sasakyan sa terminal. Dumating ang buwan ng Marso, tumawag sa akin ang ina ni Jake na nagkaroon ng aksidente sa motor ang kanyang ama at hindi siya matawagan ng kanyang pamilya. Alam ko na sa operasyon sa kabundukan ng grupo ni Jake dahil nagpaalam siya sa akin na mahigit 2 linggo silang mawawala. Liblib daw ang lugar na pupuntahan nila at walang signal kaya hindi siya makakatawag o makakapag-text sa akin palagi. Dahil nag-aalala ako sa kondisyon ng ama ni Jake ay nagpaalam ako sa manager ko na uuwi sa probinsya kahit 5 araw lang. Laking pasasalamat ko at pinayagan naman ako agad ng boss ko kaya walang pagdadalawang isip na umalis ako papuntang Mindoro. Agad ako sumakay ng bus papuntang Batangas Pier. Mabuti na lang at may fast craft na paalis nang dumating ako. Ang mahigit 4 na oras, sana sa Roro ay naging 2 oras lang kaya nakarating agad ako. Sinalubong ako ng kapatid ni Jake sa pier at agad na tumuloy sa ospital. Nakakapanlumo ang nadatnan kong kondisyon ng kanyang ama nang makita kong balot ng benda ang ulo at maraming gasgas, pasa sa muka at bali ang buto sa katawan. Hanggang ngayon ay wala pa rin siyang malay dahil sa dami ng tinamong sugat. Laking pasasalamat ng ina ni Jake na sa ganitong sitwasyon ay karamay nila ako. Siya lang din kasi ang inaasahan ng kanyang pamilya dahil panganay siya at tanging pagsasaka sa bukid ang kanilang ikinabubuhay. Anak, sumagot na ba sa tawag mo sa Jake? Hindi kasi siya matawagan ng mga kapatid niya. Tanong ni Mama Glenda na hindi maitago ang pag-aalala. Hindi pa po Mama. Minsan po talaga hindi ko siya makontak kapag nasa operasyon at may lakad sila ng ilang araw. Kapag may pagkakataon at may signal po sa lugar kung nasaan siya, sigurado po akong tatawagin niya agad tayo. Mahinahon na paliwanag ko. Don't worry po. Nag-text na po ako sa kanya at sinabi ko na rin ang sitwasyon niyo dito. Umiiyak na tumango ang ina ni Jake at hirap ang kalooban na sumulyap sa nakaratay na asawa. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko ngayon, Mavel. Nag-aalalang sabi ng kausap ko. Ang sabi ng doktor kanina ay kailangan operahan ng papa mo sa lalong madaling panahon. May nabaling buto sa likod niya at pati na rin sa paa. Kailangan din niyang magpa-CT scan. Kaya lang wala na akong hawak na pera, anak. Naubos na kanina sa mga test at gamot ang Papa Jack mo. Naluluhang sabi ni Mama Glenda. May pera akong hawak dahil natanggap ko na ang sweldo ko kahapon kaya hindi ako nagdalawang isip na tumulong. Gawin na po natin ang kailangan para mapabuti ang lagay ni Papa. Ako na po muna ang bahala habang wala pa si Jake. Mahinahon at nakakaunawang sabi ko. Pamilya sila ni Jake at hindi kaya ng konsensya kung pabayaan sila. Ngayong kailangan nila ng tulong. Alam kong may magagawa ako para kahit paano ay matulungan sila. Nagangat ang muka at nabuhayan ng loob si Mama Glenda nang iniabot ko sa kanya ang hawak kong 15,000 na laman ng wallet ko mula sa sahod na natanggap ko. Napakabuti mong bata, anak. Nakakahiyaman pero tatanggapin ko ito para sa papa mo. Nahihiyang sabi ni Mama Glenda sa akin nang hawakan ko ang kamay niya at ibinigay ang perang hawak ko. Hindi ako nagkamali ng tawag sa'yo. Kahit may trabaho ka sa Maynila, pinuntahan mo agad kami. Maraming salamat, anak. Ngumiti ako sa kanya at sinabi kong ayos lang dahil para ito kay Papa Jack. Huwag mo na isipin yan, Mama. Handa po akong tumulong. Basta kaya ko. Sabi mo nga, pamilya po tayo. Lalabas lang po muna ako para makapag-withdraw at siguradong kulang po ang hawak natin pera para sa deposit sa operasyon. Paliwanag ko na agad namang sinang-ayunan ni Mama Glenda. Sige anak, sasamahan ka ni George at baka maligaw ka. Mabuti na rin may kasama ka lalo na't pupunta ka sa bangko. Tinawag ni Ma'am Glenda ang isa pang anak na lumapit naman agad sa amin. George, samahan mo ang ate Mavel mo. Pupunta siya sa bangko kaya mag-ingat kayo. Sige po Mama.
Sagot ni George at pagkatapos ay bumaling sa akin at niyaya akong lumabas. Dahil nandito rin pala sa bayan ng ospital, mabilis naming narating ang bangko at nakapag-withdraw agad ako. Mabuti na rin na International Bank ang ATM na hawak ko at nakakuha ko ng 50,000, sapat para sa hinihinging deposit bago ang operasyon. Ate, pwede po bang bumili tayo kahit isang tinapay? Gutom na kasi ako. Kumakamot sa batok at tila nahihiya na tanong ni George sa akin. Tiningnan ko ang suot kong relo sa braso. 5:45 na pala ng gabi kaya hindi nakapagtataka na nagugutom na si George. Hindi pa po kasi ako nakapag-almusal at tanghalian, ate. Sa sobrang taranta ni mama ay tumakbo na lang kami sa ospital nang wala pong kain. Naawa ko sa sitwasyon ng pamilya ni Jake. Niyaya ko si George na pumunta sa isang tindahan para umorder ng kanin at ulam na dinala naming pabalik sa ospital. Ma, kumain na po muna kayo. Sabi ko sabay abot ng dala kong pagkain kay Mama Glenda. Kumuha na si George ng pagkain na para sa kanya at iniabot ang isa sa akin para sabay-sabay na kaming kumain. Nagliligpit kami ng pinagkainan nang pumasok ang doktor. Mrs., malalaman po natin ang lagay ng ulo ng asawa mo paglabas ng resulta ng kanyang CT scan. Sa ngayon po, kailangan na natin ayusin ang mga kinakailangan para sa operasyon ng kanyang likod. Kapag hindi po natin ito maagapan, maaaring hindi na po makalakad habang buhay ang asawa mo. Kaya pinapayo ko pong sumailalim ang pasyente sa agarang operasyon. Nagkatinginan kami ni Mama Glenda na para bang humihingi siya sa akin ng opinyon. Tumango ako sa kanya na tila ba hinihintay lang niya bago hinarap ang doktor na kausap namin. Sige po, Doc. Gagawin po namin. Sagot ko dahil tulala sa harap ko ang ina ni Jake. Ngumiti ang doktor at nagpaalam na aalis. Ako na ang sumagot dahil hindi halos makapagsalita ang kasama ko. Siguro ay dahil sa labis na pag-aalala sa kondisyon ngayon ng kanyang asawa. Umaling ako kay Mama Glenda at inaya siyang samahan ako. Kailangan na natin pumunta sa cashier, Ma, para po maayos natin ang deposito para sa operasyon. Kailangan ko siyang samahan dahil nakikita ko lulugo-lugo siyang naglalakad, mag-isa. Naunawaan ko kung bakit ganito ang nararamdaman niya dahil nag-aalala siya sa kondisyon ni Papa Jack at sa gastusin dito sa ospital. Matapos ko magbayad, inabot ko kay Mama Glenda ang papel at mga form na kailangan niyang pirmahan. Anak, salamat at nandito ka. Wala man si Jake ngayon dito. Ikaw naman ang tumulong sa amin kaya para na rin ako nagkaroon ng isa pang anak. Nahihiyaman ako pero tatanggapin ko ang tulong mo para sa ikabubuti ng papa mo. Ngumiti ako sa kanya at sinabing huwag na niyang isipin pa ang tungkol sa bagay na ito. It's okay po. Huwag mo na po yung isipin, Mama. Ang mahalaga po ay ang kaligtasan ni Papa Jack. Nakangiti kong sagot. Yun na nga, anak. Ayokong isipin mo pabigat kami o kaya sinasamantala ko ang tulong mo. Alam ko, malaking halaga na gastos mo ngayon at personal savings mo yun pero hindi ka man lang nagdalawang isip na ibigay ito sa amin. Emosyonal na sabi ni Mama Glenda, kaya naluha na rin ako dahil mababaw talaga ang luha ko. Napakabuti mong bata. Maayos ang pagpapalaki na magulang mo sa iyo at nagpapasalamat ako sa Diyos na ibinigay kanya kay Jake at sa amin. Maging ako hindi ko rin napigilan ang luhang bigla na lang na tumulong mula sa aking mga mata dahil naging emosyonal na rin ako pero pinili ko ang umiti para na rin sa ikagagaan ng loob ng kaharap ko. Ikatlong araw ko na dito sa ospital nang tumawag ang nag-aalalang si Jake. Kinagabi ay nakarating agad siya dito sa Mindoro at nagpapasalamat ako na nakita ko siya ulit kahit biglaan. Sinabi ni Mama Glenda kay Jake na ako ang nag-ayos ng lahat ng bayarin ni Papa Jack dito sa ospital. Hindi namin napag-usapan kung ano magiging arrangement namin at kung paano niya ako babayaran kaya hinayaan ko na lang muna. Ilang ulit na nagpapasalamat si Jake sa akin. Proud na proud siyang nagkwento sa ina at nagyayabang pa na magaling daw siyang pumili. Kaya nakurot ko siya sa tagiliran kahit kaharap namin si Mama Glenda. Panlimang araw ko na at kailangan ko nang bumalik sa Maynila dahil may pasok na ako kinabukasan. Masaya akong uuwi na ligtas na ang ama ni Jake at maayos na ang lagay niya ngayon. Baby, nagsabi na ako sa superior ko na magbabakasyon ako sa birthday mo. Dadalawin ulit kita sa Maynila. Gusto ko magkasama tayo sa special day mo. Malambing na sabi ni Jake sa akin. Natuwa ako at excited na akong dumating ang araw na iyon. Ang sweet naman. Kinikilig na sabi ko at walang alinlangan na yumakap ako sa bewang ni Jake. Siyempre, para sa'yo. Ikaw pa, malakas ka sa akin. Nakangiting sagot ni Jake sabay halik sa noo ko. Maayos na naging plano namin ni Jake. Sabi niya sa akin ay kapag malakas na ang kanyang ama, pupunta sila sa amin sa Bicol para personal na mamanhikan. Kontento at wala ako sa relasyon namin ni Jake.
Pakiramdam ko'y perpekto ang lahat pero akala ko lang pala iyon dahil ang totoo ay wala talagang ganoon sa mundo. Nakabalik ako ng Maynila at bumalik sa dati ang buhay ko. Tanging bahay at trabaho ang araw-araw na ginagawa ko at sa gabi ay naglalaan ako ng oras para tawagan si Jake. Palagi din kami nagtatext at nagtatawagan. Hanggang isang araw, bago sumapit ang kaarawan ko ay isang pangyayari ang gumimbal sa akin at nagpabago sa masayang relasyon namin ni Jake. Malakas ang ulan at hindi na ako pumasok sa trabaho dahil baha din naman ang karamihan sa mga kalsada sa labas. Mag-alas 11 ng gabi tinawagan ko si Jake. Nag-aalala din kasi ako sa kanya dahil sa lugar na kinaroroonan niya ang landfall ng bagyo. Nakailang tawag ako kay Jake dahil nagre-ring naman ang kanyang numero pero hindi niya sinasagot. Hanggang sa pang-apat na tawag ko ay may sumagot sa tawag ko. Hello? Sabi ng boses ng babaeng inaantok at parang bagong gising lang. Kinabahan ako. Sa unang pagkakataon, hindi ko may paliwanag ang takot at kabang nararamdaman ko. Pakiramdam ko ay para bang may nakabara sa lalamunan ko. Kaya hindi agad ako nakapagsalita dahil hindi ko inaasahan na ibang tao ang sasagot sa tawag ko. Hello? Sino to? Tanong ng babae sa kabilang linya. Ikinalma ko ang sarili ko at tinitigan ang screen para makasiguro na si Jake ang tinawagan ko at baka nagkamali lang ako ng natawagan pero malinaw na nabasa ko ang pangalan niya at sigurado akong tama ang numerong tinatawagan ko. Hello? Sino ka ba? Sa susunod huwag kang tatawag kung hindi ka marunong magsalita ha? Mataray na sabi ng babaeng may hawak ng cellphone ni Jake. Good evening miss. Pwede ko ba makausap si Jake? Lakas loob na tanong ko. Baka kasi dahil may bagyo kaya nakicharge ng cellphone si Jake sa ibang bahay gaya noong nandito pa siya sa baryo. Hindi pwede. Tulog kasi siya at lasing din. Mataray na sagot ng babaeng kausap ko. Dito na ako hindi nakapagpigil. Ibig sabihin magkasama kayong dalawa ngayon? Sumagot agad ang babaeng kausap ko pero hindi ko inaasahan ang mga salitang maririnig ko mula sa kanya. Correction miss. Nagsasama kami ngayon at magkakaroon na rin kami ng anak na Jake. Mataray na sagot ng kausap ko. Teka, sino ka ba? Tanong pa nito. Kung isa ka sa mga babae ng asawa ko, huwag mo na siya lalandiin dahil may pamilyang tao siya. Kuha mo? Hindi ko mapigilan tumulo ang mga luhang biglang nag-uunahang bumagsak sa pisngi ko. Siya? Asawa? Langi ang asawa niya. Pinatatag ko ang boses ko bago ako nagsalita. Sige miss, pakisabi na lang kay Jake na tumawag ako. Siya nga pala. Sabihin mong ex-fiancé niya. Si Maybelline. Salamat. Hindi ko na hinintay ang magiging sagot ng babae ni Jake at mabilis na pinutol ko ang tawag. Sa lakas ng kulog at kidlat, hindi narinig ng kahit na sino sa labas ang malakas na sigaw ko. Hindi ko kasi napigilan ang matinding galit na nararamdaman ko sa mga oras na ito. Ang sama ng panahon, nagkataon lang ba na nakikiiyak ang langit sa akin dahil sa masakit na sinapit ko? Siguro nga. Ang sakit eh. Wala akong nagawa kundi ang humagulhol na nakasalampak sa sahig habang walang humpay na tumutulo ang mga luha. Kasabay ng malakas na hagupit ng kulog at kidlat na sinabayan rin ng walang tigil na buhos ng ulan sa buong kamay nilaan. Ang tanga ko. Nagtiwala ako ng gusto kaya niloko ako. I hate Jake. Sinungaling ang walang hiyang iyon. Pinaniwalaan ko siya at pinagkatiwalaan pero nalukuhin lang pala niya ako. Habang ako naman natatanga-tanga naniniwalang pakakasalan niya. Habang may kinakasama na pala siyang iba. At ngayon ay buntis pa. Magdamag akong walang tulog at umiiyak. Mugto na ang mga mata ko. Masakit na rin ang lalamunan ko pero hanggang ngayon hindi ko mapigilan ang mga luhang walang patid na tumutulo sa aking basang pisngi. Ang sakit sa dibdib. Sobra ko nasaktan at paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko kung may nagawa ba akong hindi nagustuhan ni Jake. O sadyang may kulang sa akin kaya niya ako niloko ng ganito. Hindi ko alam magagawin ko. Hindi din ako makapag-isip na maayos at wala akong gustong gawin ngayon kundi ang umiyak ng umiyak dahil sobrang sama ng loob na nararamdaman ko. Narinig ko ang pagbukas at pagsara ng pintuan sa labas ng silid ko. Hudyat na paalis ng aking kapatid para pumasok sa tinuturuan niyang paaralan.
Hindi niya ako ginising kasi akala niya ay tulog pa ako dahil hindi ko siya pinagbuksan kaninang kumakatok siya upang hindi niya makita ang miserable kong kondisyon. Hindi ko kayang tumayo. Nanatili lamang akong nakabaluktot sa kamang kinahihigan ko habang paulit-ulit na nag-iisip kung ano ba naging pagkukulang at mga posibleng pagkakamali na nagawa ko para saktan ako ni Jake ng ganito. Ilang sandali pa narinig kong tumunog ang cellphone ko. Hindi ako nag-abalang tingnan ito at hinayaan itong maguwing habang nakabaluktot na tila walang buhay sa ibabaw ng pang-isahang kama na hinihigan ko. Pakiramdam ko kasi ito ang comfort zone ko at kapag gumalaw at kumilos ako'y sasabog ang iba't ibang emosyon na nararamdaman ko sa mga oras na ito. Halos walang tigil ang sunod-sunod na pag-ring ng cellphone sa tabi ko. Ang kulit din ng taon tumatawag sa akin. Hihinto saglit at tutunog ulit tapos susundan naman ang natatanggap ko mga text messages. Wala sa sariling inabot ko ito at sinagot ang tawag nang hindi ko man lang tinitingnan kung sino ang tumatawag sa akin. Hello, Mavel. Thank God, nakontak rin kita. Nag-aalalang sabi ni Jake mula sa kabilang linya. Napatawag ka. Maikling tanong ko dahil sa dami ng gusto kong itanong at sabihin, hindi ko alam kung paano at saan magsisimula. Mavel. Mahinang tawag ni Jake sa pangalan ko. Mukhang hindi niya alam kung paano ako kakausapin dahil malamig ang pakikitungo ko sa kanya. Hindi ako sumagot. Kagat ang pang-ibabang labi nang yumuko ako habang pilit na pinipigilan ang aking sarili na sumbatan siya. Hindi rin makapagsalita si Jake at tanging katahimikan sa magkabilang linya ang namayani sa amin dalawa. Kabaliktaran ito sa kung paano kami mag-usap noon sa tuwing tatawagan niya ako. Matapos ang ilang minuto lumipas, narinig kong nagsalita si Jake mula sa kabilang linya. Please, mag-usap tayo. Huminga ako ng malalim at sinundan ito ng pagpapakawala ng isang malalim na buntong hininga. Anong gusto mong pag-usapan natin? Nag-uusap naman na tayo. Walang buhay na tanong ko sa kanya. About sa nangyari kagabi. Tumawag ka raw? Tila nahihirapang sabi ni Jake sa kabilang linya. Hindi ko siya sinagot dahil nagsisikip ang dibdib ko sa isiping iyon. Masyadong masakit para sa akin ang mga pangyayari at hanggang ngayon hindi ko alam kung anong sasabihin ko dahil naguguluhan ako. I'm sorry baby, please. Magalit ka sa akin. Kahit murahin mo ako, ayos lang. Kahit na anong masakit na salita sabihin mo, tatanggapin ko para lang mapatawad mo ko at gumaan ang loob mo. Pakiusap ni Jake. Hindi pa rin ako makapagsalita at tinayaan ko magsalita si Jake. Sa narinig ko kasi, malinaw na alam niya ang nangyari at kung anong sinabi ng babaeng nakausap ko. Kaya humihingi siya ngayon ng sorry. Bagay na lalo lamang humiwas sa malalim na sugat sa puso ko. Pareho kaming naging emosyonal at ang pinakamahirap na sitwasyon ay ang masama ang loob ko. Pero hindi ko siya magawang awayin at sumbatan man lang sa sakit na nararamdaman ko ngayon. Dahil sa kanya. Baby, please. Kausapin mo ako. Nagmamakaawang pakiusap ni Jake. Tuluyan na akong hindi nakapagpigil at impit na napahikbi na lamang ako. Habang mahigpit na hawak ang cellphone na nakatapat sa kanang tenga ko. Ang bigat sa dibdib at hindi ko alam kung paano mababawasan man lang ang sakit na nararamdaman ko sa mga oras na ito. Kahit kailan hindi sumagi sa isip ko na isang araw, magigising na lang ako na ang lahat ng pinaniniwalaan ko ay pawang ilusyon lamang pala at hindi na matutuloy ang kasal na pinaghahandaan ko. Narinig kong umiiyak din sa kabilang linya si Jake, ngunit wala na akong pakialam sa ngayon. Nagpunas ako na luha sa pisngi at pilit na pinatatatag ang aking sarili. Sige, mag-usap tayo. Seryosong sagot ko habang nagpupuna sa walang humpay na luhang patuloy na dumadaloy sa pisngi ko. Magsabi ka ng totoo, Jake. Mahal mo ba ako? O minahal mo man lang ba ako? Humihikbi kong tanong. Halos pumiyok ako pero nasabi ko rin ang mga tanong na magdamag na laman ng isipan ko. Ito na ang tamang pagkakataon para malaman ko ang totoo at sana lang ay hindi siya magsinungaling dahil lalo lamang akong masasaktan ng gusto. Opo, baby ko. Mahal na mahal kita. Mahinang sagot ni Jake sa kabilang linya. Kung mahal mo ako, bakit nangyari to? Bakit ganito, Jake?
Bakit may nabuntis kang iba? Bakit nabuntis mo siya gayong malinaw naman ang usapan natin na magpapakasal tayo? Sunod-sunod na tanong ko sa kanya. Hindi agad makasagot si Jake na parang hindi rin niya alam ang sasabihin sa akin sa mga oras na ito. Kasalanan ko. I'm sorry, baby. Natukso kasi ako. Una, sa buyo ng tropa ko. Nakilala ko si Grace dito sa destino ko. Anak siya ng barangay captain dito sa lugar na nakakasakop sa kampo. Nakapagkaibigan siya sa akin at dahil bata pa siya, hindi ko yun nilagyan ng mali siya. Isang araw nag-inuman kami sa bahay nila nang imbitahan kami sa birthday ng tatay niya. Alasing ako at hindi na nakabalik sa kampo at doon na ako nakatulog. Mahabang paliwanag ni Jake. May ideya na ako sa nangyari pero parang ayaw mag-function ng isip ko. Tapos ano sumunod na nangyari, Jake? May namagitan na sa inyo ng babae mo, ganun ba? Garal-galang tinig na tanong ko. I'm so sorry, baby. Patawarin mo ako. May nangyari sa amin ni Grace ng gabing iyon. Dahil doon, ipinatawag ako ng mga magulang niya at sinabing panagutan ko ang anak nila. May hinahon na paliwanag ni Jake mula sa kabilang linya. Nalumo ako sa narinig ko. All along, ganoon ang sitwasyon pero hindi niya sinabi sa akin. Naghintay ako dahil nangako siya. Nagtiwala ako na trabaho lang at ako ang priority niya. Umasa ako na ako lang pero ikakasal na pala siya sa iba nang hindi sinasabi sa akin. Bakit ngayon mo lang sinabi ito, Jake? Masaya ka bang nagmukha akong tanga at umaasa na sa susunod na buwan harap ka sa mga magulang ko? Pero ikaw na sinungaling. May ibang magulang ka na palang hinarap. Masama ang loob na tanong ko. Lalo ako napaiyak. Gusto ko siyang sampalin para maramdaman niya ang labis na sakit na nararamdaman ko sa mga oras na ito. Pero heto ako, umiiyak lang at walang magawa. Ilang taon na babaeng nabuntis mo, Jake? Malungkot na tanong ko dahil ayon na rin sa kanya bata pa ito. 17. Mahinang sagot ni Jake. Marin ako napapikit dahil sa narinig ko. My God, kasing edad lamang pala siya ni Bea. Napamura na lang ako sa isipan ko habang panay ang marahang pag-iling ng ulo dahil hindi ako makapaniwala na nagawa sa akin ni Jake ang ganito. Kung ganoon, ako na nagpapasya para sa atin ngayon, Jake. Total, ikaw naman may gusto nito. Kaya mas mabuti na ibigay ko sa iyo ang gusto mo. Matigas na sabi ko. Ilang segundo ang pinalipas ko bago muling nagsalita dahil lumunok muna ako ng laway na nakabara sa lalamunan ko. Ang bigat sa dibdib ng bagong impormasyong nalaman ko at tinatalo ako ng emosyon ko pero kailangan kong gawin ito para sa ikabubuti naming dalawa. Bata pa, babae mo't nabuntis mo pa, Jake. Pakasalan mo na lang siya. Hindi ko kayang agawan ng amang isang inosenteng bata. Panagutan mong ginawa mo at sana this time, huwag mo siyang lukuhin. Kaya ng ginawa mo sa akin. Mahaba kong sabi. Parang matalas na batalim na unti-unting humihiwa sa puso ko ang bawat salitang binitawan ko pero kailangan ko maging matatag at matapang sa mga oras na ito para masabi ko sa kanya ang pinakamasakit na pa siyang gagawin ko sa buong buhay ko. Mabel, please. Hindi ko kaya. Nakikiusap ako, huwag mo akong hiwalayan. Gagawin ko lahat para maayos lang ito. Bigyan mo lang ako ng konting pagkakataon at panahon. Promise, ayusin ko lahat. I swear, mahal na mahal kita. Nang mamakaawang pakiusap ni Jake na lalong dumurog sa puso ko. Hindi na, Jake. Hindi ko rin kayang maging masaya kung alam ko sa puso ko na may isang bata akong sasaktan. Isa pa, lamat ito na maaaring makasira din sa relasyon natin in the future. Kung sakaling itutuloy natin ito. Wala na akong tiwala sa'yo. Inuubos mo na. Hilam ng luha ang mukha na sagot ko. Aminin ko, Jake. Sobrang minahal kita. Pero ikaw din ang nanakit sa akin. Ang sakit-sakit na kasi. Nagtiwala ko sa'yo ng buong buo at wala akong itinira sa sarili ko. Pero kasalanan ko yun. Kasi naging tanga't mahina ako. Nangihina ako habang nakaupo. Patuloy pa rin akong umiiyak at hindi maubos-ubos ang mga luha mula sa mugto kong mga mata. Baby,
Kapag wala ng bagyo at pwede na akong sumakay ng barko, pupuntahan kita dyan sa Maynila. Ayusin ko to, please. Huwag kang bumitaw. Patuloy na pagkumbinsi ni Jake sa akin. Anong gagawin mo, Jake? Tatakbuhin mo ang pananagutan mo dyan? Ganun bang gusto mo mangyari, ha? Wala ko narinig na kahit na anong mula kay Jake. Hindi siya sumagot kaya nagpatuloy ako magsalita dahil alam kong sa gagawin ko ay masasaktan ako pero ito ang tama. Jake, minor de edad ang babaeng nabuntis mo. Matatanggal ka sa serbisyo kapag nagreklamo ang pamilya niyan kapag tinakasan mo ang responsibilidad mo sa kanya. Tapos paano pamilya mo na umaasa sa'yo? Kung sakaling mawalan ka ng trabaho. Sa gagawin mo, anong gusto mo? Maawol ka? Hindi kaya ng konsensya kung iniisip mo. Bahala na. Magpapaawol na lang ako. Huwag ka lang mawala sa buhay ko, baby. Tila determinadong sagot ni Jake dahilan para pumikit ako sabay hugot ng malalim na buntong hininga. Diyan ka na lang at ayusin mo ang buhay mo. And please, ito na ang huling beses na tatawagan mo ako. Ako na lang magpapaliwanag sa pamilya ko kung bakit hindi naman tutuloy ang pamamanhikan mo sa susunod na buwan. Harapin mo na lang ang gulong ginawa mo. Hindi ko na hinintay na sumagot si Jake. Basta ko nalang pinutol ang tawag at ibinaba ang cellphone sa kandungan ko. Hawak ng nanginginig na kanang kamay ko.